Okay, magandang araw muli sa inyong lahat. Muli ako ang inyong guro na si Ginoong Ahmad A. Taulo para sa Araling Panlipunan 9. At bago tayo magpatuloy para sa inyong attendance, ay i-comment ninyo ang inyong pangalan at section sa comment section. At maaaring i-like ninyo ang video ito at i-subscribe ninyo din ang channel na ito. Okay? So, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan sa araw na ito. Ito ay may kinalaman pa rin sa ating paksa na sektor ng agrikultura. At tayo ay magtutungo at tutungo na sa mga batas tungkol sa lupa. Ang una ay tungkol sa Land Registration Act ng 1902. From the word registration, ibig sabihin, ipapatala ang mga lupa. So, hindi naman lingid sa ating kaalaman na tayo ay nasakop muna ng mga Espanyol bago magtungo dito ang mga Amerikano. Okay? Subalit nang nagtungo dito ang mga Amerikano, tayo ay napasailalim ng kanilang pamumuno, ay ipinag-utos nila na magkaroon ng Land Registration Act ng 1902. Ito ay sistemang torrents kung saan ang mga titulo ng lupa ay ipinapatalang lahat. Okay? So, ibig sabihin, dahil wala nga nagmamay-ari o hindi nakapangalan ang mga lupa sa Pilipinas, ay nagkaroon ng batas ng Land Registration Act ng 1902. Okay? Nang sa ganon ay magkaroon ng legalisasyon sa pagpapatala ng mga lupa. Kaugnay nito ay ang Public Land Act ng 1902 kung saan nakapaloob ang pamamahagi ng mga lupaing pampubliko sa mga pamilya na nagbubungkal ng lupa. Kasi kalamitan kasi sa mga pamilyang nagbubungkal ng lupa, magpasa hanggang ngayon naman. Pero ito na ang problema noon pa man, di ba? Kung sino pa ang nagbubungkal ng lupa, sila pa ang walang pagmamay-ari ng lupa. Okay, subalit sa panahon ng mga Amerikano ay ipinag-utos niya na ang mga pamilya nagbubungkal ng lupa ay magkaroon ng lupain. Okay? So, bawat pamilya ay maaaring magmay-ari ng hindi hihigit 16 hectares na lupain. Malaki-laki din yun, di ba? 16 hectares. So, ibig sabihin, meron silang pagkakataon na magmay-ari ng lupa. Una, ipapatala muna nila and then ipagkakaloob ito sa kanila sa pamamagitan ng Public Land Act ng 1902. Ang sumunod naman na batas patungkol sa lupa ay ang Republika bilang 1160 o Batas Republika bilang 1160. Dito ay nakapaloob ang pagtatag sa National Resettlement and Rehabilitation Administration o NARA. Ano ang layunin nito? Pangisawaan ang pamamahagi ng mga lupain para sa mga rebelding nagbalik loob sa pamahalaan. Halimbawa, mga NPA, mga MNLF, okay? So kasama rin sa mga binibigyan nila ang mga pamilyang walang lupa. Okay? At susunod naman ay ang Batas Republika bilang 1190 ng 1954. Sa batas na ito ay binibigyan proteksyon laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at pandaraya ng mga may-ari ng lupa sa mga manggagawa. So, ibig sabihin ay binibigyan proteksyon ang mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga sakahan. Okay? Ang susunod naman ay ang Agricultural Land Reform Code. Nakapaloob yan sa ating batas sa 1987 Constitution, diba? Na ang pamahalaan ay dapat i-promote, okay, i-develop ang mga rural areas at saka mga magkaroon ng reforma pagdating sa agricultural land. So, sa batas na ito, ang Agricultural Land Reform Code ay ito ang simula ng isang malawakang reforma sa lupa na nilagdaan ng dating Pangulong Diosdado Macapagal noong ika-8 ng Agosto 1963. So before 1987 Constitution, meron ng reforma sa agrikultura, di ba? Ayon sa batas na ito, ang mga nagbubungkal ng lupa ay
sila ang itinuturing daw na tunay na may-ari. Siyempre, sila daw ang nagbubungkal, sila ang nagpapagod. So, malamang sa malamang sila ang itinuturing na tunay na may-ari nito. Okay? Kabilang din sa inalis ng batas ang sistemang kasama. Okay? Ang susunod naman na batas ay ang Atas ng Pangulo bilang ng 1972. Okay? So, itinadhana ng kautusan na isailalim sa reforma sa lupa ang buong Pilipinas noong panahon ng dating Pangulong Marcos. At nagkaroon din ng Atas ng Pangulo bilang 27, kaalinsabay ng Atas bilang 2, yung kaninang binabanggit natin, ay ipinatupad ang batas na ito na sinasabing magpapalaya daw sa mga magsasaka sa tanikala ng kahirapan at paglilipat sa kanilang pagmamay-ari ng lupaing sinasaka. Sinakop nito ang lahat ng lupa na tinatamnan ng palay at mais. So, ibig sabihin, sakop ito ng mga lupaing nagtatanim ng palay at mais. Pero hindi kasama dito ang malalawak na lupa na tinatanaman ng niyog, tubo, pinya at iba pang pananim. Okay? Ang susunod naman ay ang Batas Republika bilang 6657 ng 1988. So, ito din ay kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law. Ito ay ang panahon na ni Corazon Aquino, no? Dating Pangulong Corazon Aquino. So dito na itinatag yung kanina binabanggit ko, yung 1987 Constitution, na isa sa mga pangunahing layunin o dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan sa panahong iyon hanggang sa panahong ngayon ay ang pagpapaunlad ng mga rural areas at magkaroon ng mga agrarian reform. Okay? So ito ay inaprubahan ni dating Pangulong Corazon Aquino, itong batas na Agrarian Reform Law. Diba? Noong ika-10 ng Hunyo 1988, ipinasa ilalim ng batas na ito na ang lahat ng publiko at pribadong lupaing agrikultural, ito ay nakapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program. So ipinapamahagi ng batas ang lahat ng lupang agrikultural, anuman daw ang tanim nito. Kanina, di ba, doon sa isang batas, tanging niyog, okay, ang sakop ng batas na iyon, okay? So dito, kahit ano daw ang tanim, ay walang pinipili, basta sila ay mga magsasaka, kabilang sa agricultural sector, sila ay maaaring magkaroon ng pagmamay-ari ng lupang kanilang sinasaka. Pero may hangganan ang matitirang lupa sa mga may-ari ng lupa. Sila ay makapagtitira ng di higit sa 5 hektarya ng lupa. Okay, so 5 hektarya na this time. Ang bawat anak daw ng may-ari ay bibigyan ng 3 hektarya ng lupa kung sila mismo ang magsasaka. So isa sa mga requirement para magkaroon ng 3 hektarya ang mga anak ng mga may-ari ng lupa ay dapat sila mismo ang nagsasaka. Sila ang nagbubungkal nito. Okay? Ang pamamahagi ng lupa ay isinasagawa sa loob ng 10 taon dahil madami-dami din yun. Now, ano ang hindi sakop ng CARP na ipinapamahagi sa mga magsasaka? So, hindi ipinapamahagi ang mga babanggitin ko. Ang una, liwasan at parke, mga guhit, mga gubat, at reforestation area, ang mga palaisdaan, tanggulang pambansa, paaralan, simbahan, sementeryo, templo, watershed, at iba pa. Okay? So, ang mga binanggit na iyan ay hindi sakop ng CARP o hindi maaring ipamahagi sa mga magsasaka. Ngayon naman, patungkol sa pangingisda, okay, ay nagkaroon ng pagtatayo ng mga daungan upang higit na mapadali ang pagdadala sa mga huling isda sa pamilihan o tahanan. Okay, nagsisilbing sentro o bagsakan ng mga ito ang mga daungan dahil dito nagiging mas madali para sa mga mamamayan
maabot ang mga produkto mula sa mga ito. Meron din tayong tinatawag na Philippine Fisheries Code of 1998. So ano ang patungkol saan ang batas na ito? So itinadhana sa batas na ito ng pamahalaan na maglimita at naglalayo ng wastong paggamit sa ating yamang pangisdaan ng Pilipinas. Okay? Ang susunod naman ay fishery research, ang pananaliksik at pagtingin sa potensyal ng teknolohiya tulad ng aquaculture, marine resources development at post-harvest technology ay patuloy na ginagawa upang masiguro ang pagpaparami at pagpapayaman sa mga yamang tubig. Ngayon naman magtungo tayo sa pagtutroso. Okay? So, ito ang mga sumusunod na programa, ang mga patakaran, okay? Mga estratehiya na pinatupad ng ating pamahalaan. So, nagkaroon ng Community Livelihood Assistance Program o tinatawag na CLAS, kung saan ang paglilipat teknolohiya o tinuturuan ang mga mamamayan ng wastong paglinang sa likas na yaman ng bansa. So ano ang mga halimbawa nito? Ang mga mangrove farming sa Bohol, plantasyon ng kawayan sa La Union, at plantasyon ng mga halamang medisinal sa Peñablanca, Cagayan. Okay? Ang sumunod naman ay National Integral Protected Areas System o NIPAS. Ito daw ay isang programa na ang pangunahing layunin ay maingatan at protektahan ang kagubatan dahil nga ah, marami ang mga wild animals doon na hinuhuli na hindi naman dapat at mga puno na pinuputol na ipinagbabawal na, di ba? So, mayroong mga protected areas tayo, halimbawa ang Sierra Madre, bawal na yan magputol at manghuli ng mga hayop dito. Okay? Susunod naman ay ang Sustainable Forest Management Strategy. Ito daw ay pamamaraan upang matakdaan ang permanente at sukat ng kagubatan. Okay? Ah, ito ay estratehiya ng pamahalaan upang maiwasan ang suliranin ng squatting, huwad at ilegal na pagpapatitulo ng lupa at pagpapalit ng gamit sa lupa. Kaya pag sinabi natin pagpapalit ng gamit sa lupa, ah, mula sa kagubatan, minsan nagkakaroon ng sinusunog ang gubat na sa ganun mapalitan. Okay? Ang gamit nito. Okay? Next, Department of Agriculture. So, nagkaroon tayo ng departamento. So, ano ang ah, functions nito? Okay, ito ay gumagabay sa mga magsasaka ukol sa makabagong teknolohiya at wastong paraan ng pagtatanim. So, sila ay nagbibigay ng tulong pinansyal, mga makabagong teknolohiya, mga seedlings, okay, mga fertilizers, okay, sa abot ng kanilang makakaya, itinutulungan nila ang ating mga magsasaka. Okay? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman o BFAR. So, sinisikap nito na paunlarin ang larangan ng pangingisda. Okay? Ang susunod naman ay Bureau of Animal Industry. Ito ay nangangasiwa sa larangan ng paghahayupan. Okay? Susunod naman ay Ecosystem Research and Development Bureau o ERDB. Nagsasagawa ng pananaliksik sa ecosystem upang magbigay ng scientificong batayan. Saan? Sa pangangalaga ng kapaligiran at yamang gubat. Okay, so diyan nagtatapos ang ating paksa. Bilang pagbubuod na lamang, ang agrikultura ay isang agham, sining at gawain ng pagbubungkal ng lupa, pagpoproduce ng hilaw na mga produkto, pag-aalaga ng hayop at poultry at tumutugon sa pangailangan ng tao. Ang sektor ng agrikultura din ay binubuo ng iba't ibang industriya tulad ng pagsasaka, paggugubat, paghayupan, pagmamanukan at pangingisda. Ang sektor ng agrikultura ay may napakahalagang gampanin sa ating ekonomiya. Pinagmumulan ito ng pagkain, hilaw na materyales at empleyo o trabaho. Ngayon naman ay magkakaroon kayo ng pagtataya
sa ating natalakay sa pagtataya sa sektor ng agrikultura, online class, di ba? So isulat sa inyong sagutang papel ang PM kung pinakamainam, M naman kung mainam, at DM kung di naman ang mga sumusunod na gampanin ng agrikultura sa ekonomiya. I-post ninyo ang video na ito na sa ganun makopya ninyo ang mga sumusunod na pangungusap. Okay? Copy all. Copy all tapos isulat ninyo ang mga sagot ninyo. Nakaintindihan po ba? So ilalagay ito sa inyong evaluation notebook at sa ating pakikita face to face ay i-check natin ang ating pagtataya o ang inyong pagtataya para sa araw na ito. Naway maliwanag yan, i-post ninyo ang video ito. At sagutin din ito bilang pagpapahalaga. Bakit mahalaga ang sektor ng ekonomiya ang agrikultura? Sa inyong palagay, paano ka makakatulong upang maitaguyod ang sektor ng agrikultura at ipaliwanag? Copy all din, tapos ilagay ang inyong sagot. At tandaan, ang grades, pinaghihirapan, hindi inililimos. Hindi lahat ng nagmumura masama, lahat ba ng nagdadasal daw banal? Sabi daw ni Duterte. Pero ako, wag nang magmura, di ba? Dahil mas maganda kung puro magagandang salita lamang ang lumalabas sa ating bibig, di ba? Okay. Anyway, hiniram ko lamang niyang anong yan, itong ah ano to, itong picture na iyan. At muli, salamat at magandang araw.